Gaya po ng madalas nyong naririnig sa akin, bago ako mag-umpisa ay nais ko po munang ipahatid ang aking mapagpalang pagbati sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers na sana po ay mailayo kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan, mailayo kayo sa lahat ng uri ng sakit, mailayo rin kayo dito sa mga mababantot at mga demonyong mga politikong ito. Ayan po, sana mailayo ko dyan kasi pag nahuwaan kayong pagkademonyo yan, ay nako, pangit kapag ka nahahawaan kayo pagkademonyo itong mga animal na ito. At ngayon nga, nag-uumpisa na nagkakamatay at ayan nga, mayroong susunod na ililibing kasi nga, pangalanan ko lang yung isa, si Paduano ay natagpo ang nangingisay sa gitna ng kalsada. Ay, baka yan na. Baka yan na susunod na. Matigok ang gago. Baka yan ang susunod na ilibing hayop na yan. Anyway, ay kita nyo naman po siguro yung mga kaganapan dyan sa Senado na kung saan po ay dyan sa mga session nila dyan at mga hearing-hearing nila dyan kuno. Aba ay kita nyo naman kung paanong magbida-bidahan magpipiling matalino itong si Kiko na ito, ibugok naman hayop na ito. Kaya akalain mo, magpipiling matalino, aba isang salita lang ni Marcolita, tigbak na ang gago. Nag-aatim pa na magpan Kiko, huwag ka nang magsasalita din. Alam mo ba, kahit na abogado ka, kapag ka nagsalita ka, lumalabas yung kabubuhan mo. O ayan, pahiya ka niyan kay Marcolita. Di ba? O tingnan mo ito si Kwan, hindi nagsasalita, ito si Lito Lapid. Parang tuod. Parang tuod yan sa Senado. O tingnan mo, walang nasasabi yung tao, di ba? Ikaw, nagpipiling magaling ka, ay alam naman ng tao na bugok ka. Nuknukan ka ng kabugukan. Tingnan mo, yan na lang sa buhok mo na magpapalagay ka ng puti dito sa pan. Para ka si Dinky Suliman Kala mo na ba, napakagwapo mo ay ang mata mo lang ay parang mata na ng baka. Di ba? Bida-bida ka. Adi, pinalabas tuloy ni Marcolita na yung kabubuhan mo. Di ba? Huwag masyadong pabida. Tingnan. Yung iba nga dyan na mga magagaling. May magagaling dyan, hindi nagbida-bidahan kay Marcolita. Ay ito pang bugok na Kiko Pangilinan na ito ang nagbida-bidahan. Di ngayon, pahiya ka. Lumabas yung katalinuhan ni Marcolita, lumabas ang kabubuhan mo na ikaw na matsing ka. Yan ang sinasabi ko. Mas maganda, gayahin mo lang, sabi ko, di ba? Gayahin mo lang si Lito Lapid. O tingnan mo parang pinaupong estatwa dyan sa Senado, hindi nagsasalita. Di ba? Di okay yun. Wala pa masabi ang tao sa iyo. Di ba? Nako. Ay, ewan ko sa iyo. Noon pa naman bida-bida ka. Pa-impress ka ng pa-impress kay Sharon. Pag lang nasa bahay ka na lang.
doon ka magpa-impress kay Sharon. Pero dyan sa Senado, huwag kang magpapa-impress kasi unang-unang mabubutata ka. Maniwala ka sa akin. Anyway, ayan po, yung mga kaganapan dyan sa Senado. Nakita nyo naman yan. Hindi ko na kailangan magpakita. Aba, kinumputan ba naman ni Marcolita kung ilang kilo yung nakakain ng isang tao, bawat isang tao sa loob ng isang taon. Ultimong si Tulfo si Kwan, isa rin pabida yan, si Kwan si Rapi Tulfo, di wala. Napangangan na lang kay Marcolita. Yan ang sinasabi ko. Masyadong pabida, aminin nyo, sa totoo lang marami po dyan sa senador, ang mga bobo talaga, sa totoo lang. Isa na dito si Kwan, isa na dito si Tito Soto, lalo na itong si Kiko Pangilinan, yan si Lito Lapid na yan. Ay kung nanalo pa si Manny Pacquiao, dagdag pang bobo yan dyan. Ay nako, wala, taob kayo kay Marcolita. Anyway, sige, basta paalala ko sa iyo, Kiko, na kung ka lang, observe muna. Huwag kang sumausaw muna dahil alam ng tao na puro ka lang pabida. Sus Mariusip, nakakahiya ka. Ikaw yung naging abogado. Ito po yung Kwan, para po sa kaalaman ninyong lahat, ito po ay pinag-aral ni Sharon Cunita sa Amerika. Magmula po naging abogado yan, hindi po kailanman humawak ng kaso yan. Wala po. Kasi alam niya sa sarili niya, lahat na magiging kliyente niya talunan. Kasi bubo nga po. Ayan. Mabalik tayo rito kay Paduano. At, nako, sabi nga, ayon po dito sa, ikaw naman po yan, balita naman po yan sa Bombo Radio. Bombo Radio ba yun? Hindi ko sigurado kung Bombo Radio. Pero media po ang nagbalita dyan na itong si Paduano ay natagpo ang nangingisay. Ayan. Dahil kanyata, lumaklak daw yata ng ng gin bulag. Yun po kasi gin bulag, yan po yung combination ng gin. Tapos, ano yun? Coke. At saka, ano pa ba yun? Basta may combination po yan. Basta tinatawag po nilang gin bulag. Ay ngayon, lumaklak ang animal. Ayun, nagkikikisay sa gitna ng kalsada. At wala po tayong balita kung natuluyan na. Sana nga, para may kasunod yung inilibing kahapon. At baka bukas yan, ilibing na rin yan. Baka natuluyan, di po natin alam kung natuluyan. Basta sinasabi po sa atin ay nangingisay, kumikisay, natagpo ang nangingisay sa gitna ng kalsada. Yan. Marami po talagang mamatay. Una, may mga basta marami yan, magkakasunod yan, mamatay lahat yan. Ayoko nang i-detalye rito kung bakit magkakamatay. Ay baka rin siguro yung iba nga dyan, leptospirosis, di ba? At ilan na yung nakakonfine sa San Lazaro Hospital. Ay baka naman ito ay hindi leptospirosis ang inabot ito, baka talagang kinubkob na rin ng demonyo ng engkanto kagaya nito si Romualdez. Speaking of Romualdez, ay talagang walang tigil. Gumagawa talaga hanggat talagang baliw na talaga. Alam naman niya na hindi na pwedeng abaliin yung order ng Supreme Court. Pero ay nagpasaring pa sa nagbanta pa.
sa Supreme Court na ang mga sa Supreme Court justices daw ay impeachable. So, ibig sabihin niya, nananakot na siya. So, talagang hindi wala na po sa katinuan. Talagang wala, sira na talaga yung utak. Imaginin mo, 3 taon pa yung 2028. Talagang talagang bago dumating ang 2028, talagang tuluyang matuyo ang utak niyan. Ngayon nga, tuyong-tuyo ng utak. Ito yung tinatrangkaso na. At wala na raw talaga sa katinuan. Sinabi ko naman sa inyo na yung si Romualdez na yan ay nanguhuli ng langaw. Kinakain yan. Ngayon kung ano-anong sinasabi. Di ba? Wala na po sa katinuan. Kaya talagang tinakasan na ng bait or tinakasan na ng katinuan itong si Romualdez. Wala na. Wala na sa hulog. Tapos, wala na. Pag naglalakad na lang yan, ganyan-ganyan lang. Parang pato. Itong si Kwan naman, si Dilima na parang uwak. Ang daming kung dito pwedeng makita dito kay Dilima. Marami. Si Dilima, tingnan nyo yung mukha, parang uwak. Tapos, maghanap kayo ng mga asong gala. Tapos, kumuha kayo ng garapata ng aso. Ilagay nyo sa lamisa. Picturean nyo, tapos i-enlarge ninyo yung picture. Pagka na-enlarge na ang picture ng garapatang kinuha nyo sa aso, walang pagkakaiba sa mukha ng Dilima. Yan. At parang giant garapata. Nakorinot na ang alam nyo na yan kung ano yung korinot. Tapos wala na tayong gagawin dito kundi na lang mang-asar na lang mang-asar na lang tayo rito. Total gawin na lang natin na sila ang pakonsimihin natin at huwag tayo dapat na makonsimi. Tingnan niyo yung Kwan. Itong nagbablogger na itong si Joey na Ulikba. Nakita nyo yung kanyang attire. Aba, naka-attire na, maganda na yung attire niya, pero kahit gaano kaganda yung attire niya, mukhang hindi pa rin naliligo. Ang bantot pa rin tingnan. Di ba? Tapos nakakadiri talaga tingnan. Tapos naghikaw pa siya ng hanggang dito. Yung hikaw niya. Wala. Nako, Joey. Huwag mo nang uulitin yun. Nakakasuka ka. Sa totoo lang yan, nakakapangilabot ka tingnan. Huwag ganyan, Joey. At grabe, ang bantot. Kahit na nandito ako sa Mindoro, kung saan ka man nalupalop na kwan ka, na Ulikba ka, parang naaamoy ko rito yung amoy mo. Tapos may napag-alaman pa natin, kung inyo pong napanood yung collaboration ni na Maharlika at saka yung iba pa, sina Yumi Santiago na yan, at saka yung mami niya. Yung mami talagang nagsabi na, ay naku po, Diyos me, para daw virgin pores yung kilikili nitong Joey de Vibre nito. Ang kapal daw ng lintik, ang kapal daw ng balahibo sa kilikili. Kadiri. Ang bantot siguro na. Kadiri. Ayan, Mario Joseph. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Na kapag humarap kayo sa camera, tingnan nyo muna yung itsura ninyo kung kaiga-igaya tingnan.
Kasi unang-una, yung nanonood sa inyo, aba ay, ayaw ko kung, ako lang talaga nadidire ako eh. Pagkapindot ko nga, nakita ko, abay, ang haba ng hikaw. Tapos yung damit niya, maganda sana. Kaya lang, kitang-kita mo naman yung pagiging galing sa ukay-ukay. At isa pa talaga, siguro kahit na paliguan mo ito ng kahit pababari ay babad mo sa Clorox ito, si Joey na ito, wala, babantot pa rin. Oh. Tapos nakikita ko yung mga yung mga kasama niya, kagaya na itong Tio Moreno, yan pala, talagang kumpirmado na support itong si Tio Moreno. At isa rin palang bakla yan. Wala namang masama sa pagiging bakla. Kaya naman pala ganitong itsura nyo, imagine mo, kapag sa araw, Tio Moreno, pag sa gabi raw, Tia Morena, nandyan yan sa club. Yan. Nako ay sabi ko nga sa inyo, tigil-tigilan nyo na yung wala namang wala namang kayo mapapala kung puro ang topic ninyo sina Maharlika, Edwin Hamora, Princess Maui, lalo kung makapagputang ina pa itong si Joey De Vibre, ang lutong. Ay kung ikaw kaya ang PI-PIin ko. Isa rin to si Banat Bay. Kung makapag-PI ito, wagas. Kaya tuloy, yung kanyang labi, nakabaliktad na, nakaganyan lang. Nakabaliktad na. Paano sininin nyo? Saka makukon din to. Saka mumura din kay Maharlika, kaya bumaliktad na parang bayag yung kanyang labi. Yan. Ito pa lang si Kwan. Sabi ko nga, mga asar na lang tayo, mga asar na may katotohanan, ha? Huwag tayong mga asar na walang katotohanan. Basta mga asar tayo, yung totoo. Itong si Zoraida, itong abogadang Zoraida, yung kamukha ni Zoraida, mas maganda pa nga si Zoraida sa kanya eh. Kamukha ni Zoraida, pag nakaharap, pag nakatalikod, parang kamukha naman ni Dionisia. Ayan. So, yan po yun. Ito pa lang si Zoraida na ito. Aba, binigyan pala ni Maharlika ng, niregaluhan pala ni ni Maharlika ng sapatos. Ayan. Pansinin ninyo, yung mga pinagbibigyan ni Maharlika, yun ngayon yung kumakalaban sa kanya. Kagaya nitong Joey na ito, pinalamon pala ni ni Maharlika. Imagine na ilang 10,000 pala ang ibinigay niyan di Maharlika kay Joey. Tapos kung makapagmura kay Maharlika, ganun na lang. Di ba? Ganun itong mga ito. Tapos yung MJ Kiambaw na yan, ganun din. Tinulungan din pala ni Maharlika yan. Grabe. Tapos ito talaga si Joey, ang talagang, sinasabi ko po sa inyo ito seryosong usapan to. Pag pinanatili nyo pa na nakasubscribe kayo, nakapalo kayo dyan sa mga ito, kay Tio Moreno, dito kay Zoraida na abogada, nagaga, dito kay Criset, dito kay Olikba na si Joey De Vibre, sino pa? MJ na yan, Banat Bay na yan. Pag hindi pa kayo umalis dyan, sinasabi ko sa inyo, mamalasing kayo. Pero kung dito kayo mag-subscribe sa Birana Live Studio TV, sisiguraduhin ko naman sa iyo na hindi ka lang suswertihin, gugwapo ka, at gaganda ka. At hindi lang yan. Sinasabi ko sa inyo, guaranteed dito.
Ha? Ano sa hula nyo yung itong mukhang ito? Sino ba ang maniwala sa inyo? Sasabihin yung fake news ako. Pero walang maniniwala sa inyo kung yung sinasabi kong 176 years old ko na. Walang maniniwala sa inyo. Pero may katibayan tayo dyan. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Na kapag ka dito kayo nag-subscribe sa Birana Live Studio TV, ay baka malampasan pa ninyo yung haba ng buhay ko. O, di ba? Kung ngayon 176 ko, pag nag-subscribe kayo, baka abutin kayo, baka hindi na nga kayo mamatay. Di ba? Baka hindi na kayo mamatay. Ay siya nga po pala ha. Doon po sa mga senior citizen na maraming nararamdaman na. Or kung ano pa man nararamdaman ninyo. Ang lagi ko pong itinuturo sa inyo, kaya nga po ugaliin yung nakatutok dito sa Birana Live Studio TV dahil ito po yung mga sinasabihin ko, mga swerte po ito. O kagaya na lang itong sasabihin ko ngayon. O kung hindi kayo nakatutok dito, hindi nyo malalaman itong sasabihin ko. O, kaya swerte yung laging nakatutok dito sa channel ko. O yan, sa lahat po ng mga senior citizen, o kahit na hindi pa senior, ugaliin po ninyong kung wala po kayong tanim sa inyong bakuran na yung red na yung pulang bell pepper. Ano po yung bell pepper? Yung parang kampana na bell, yung parang kampana na sili, yung malalaki. Bell pepper nga. Kung mayroon kayong kung wala kayo sa inyong bakuran, ugaliin po ninyong bumili niyan. Kasi mura lang naman po yan yung mga tinuturo ko, mura lang naman Bell pepper. Pwede nyong, yung pagkamalaki pwede nyong gawing 5 piraso. 5 piraso yung bell pepper. Pirasuhin nyo ng 5, kasi Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, 6 pala. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. 7 gayat ang gawin nyo dun sa bell pepper. Yung isang gayat, araw-araw, kainin po ninyo ng hilaw. Huwag pong niluluto. Yun. Pagpituhin nyo, tama ba? Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. Tapos Lunes ulit. O tama, 7. Hiwain nyo ng 7 yung isang bell pepper. Tapos yung kada hiwa, araw-araw, kainin po ninyo isang hiwa. Hilaw. Hindi po maaanghang yun. Katunayan, napakabango niyan yung bell pepper na yan. Dami ko nang itinuro sa inyo. Ewan ko kung sinusunod din niya. Tulad na lang yung tubig ng saging. Tinuro ko sa inyo yan. Pero walang kanon iilan lang yung sumunod. Di sila ngayon ang nagtatamasa ng kaaluwanan sa katawan. Yung mga hindi naniwala at di mga sumunod, di hanggang ngayon nagsasuffer ka ng sakit mo. Ayun. Kung hindi ko pa ipinakita rito yung Genesis Soho, ayaw nyo pang paniwalaan yung sinasabi ko. Pero okay lang naman yon. Wala namang problema yon. Ang sa akin lang naman po kasi rito ay gusto ko lang din po makatulong sa inyo. Ito naman po ay pasulpot-sulpot lang yung pagtuturo ko ng mga natural na kagalingan sa inyong mga nararamdamang sakit-sakit sa katawan. At yan po ay yan po kasi yung sili. Ano bang klaseng sili yan na nagtataglay po kasi yan ng capsaicin, na kung saan po yan isa rin po sa numero 1 nagpo-produce yan ng collagen na kailangan ng katawan natin, katawan ng tao. Yan. So
pagka yun po ay sagana kayo sa collagen, hindi nagkukulang yung inyong katawan sa collagen, ay maganda po yung pakiramdam ninyo. Kaya sabi ko nga sino ba ang maniniwala na 176 na itong mukhang ito? O, di ba? Kaya hanggang ngayon to si Amy Marcos. O, alam niya 176 ko na. Pero pinapangarap pa rin niya akong maging kasintahan. Ngayon, nagbibiro ba ako? Hindi po. Matagal na po niyang pinapangarap akong maging boyfriend. Kahit na alam niyang 176 ko na. Oh. Kaya lang, ang hindi nila alam, kasi ko naman yan hindi nga sila nakakapanood doon sa mga vlog ko. Sa totoo lang, ay 24 years na lang po ang ipamamalagi ko sa mundong ito. 24 years na lang. Kasi mamamatay lang po ako pagtungtong ng 200 years old ko. Pagka yan ay yung relo, pumatak sa alas 12 yan ng hating gabi na pang 200 years old ko, tigil na rin yung aking paghinga. Kaya alam na alam ko kung ano yung kung kailan ako mamamatay. So, kung 176 years old ko na ngayon, so 24 years old pa akong mananatili dito. At ito ang ito lang ang kaninyo. Subaybayan ninyo sa akin. Magmula ito sa itong edad ko, itong mukha kong ito. Bago dumating yung pang 200 years old ko, pabata ng pabata ako, makikita ninyo yan, pabata ako. Ganun yan. Pag nalagutan ako ng hininga, batang-bata ako, napakagwapo ko. Ayun. Yan yun. Aba, kayo nang bahala mag-isip doon. Kung ano yung mga gusto kong mensaheng iparating sa inyo. Wala po itong itsura kong ito. Ito na po yung tanda ko. Ngayon, ang mga kasunod ninyong makikita na, habang papalapit ng papalapit yung kamatayan ko, pabata naman ng pabata ako. At pagwapo ng pagwapo. Iyan yun. Kasi nung ayaw ko nang dugtungan yun. Sige, bahala na kayo mag-isip. Anyway, doon po sa paalala ko lang sa iyo, Joey, Joey de Vibre. Para hindi ka pinagtatawanan sa mga vlog ni na Princess Maui, Maharlika, Edwin Hamura, Yumi Santiago, at iba pa, Channel 167, para hindi ka pagtawanan, ay siguro bago ka mag-vlog, siguraduhin mong basa pa yung mo, yung buhok mo, yung kita nila yung bagong ligo ka. Kasi wala talaga Kahit naman naligo ka talaga, kung hindi pa nakikita ng basa yung buhok mo, ay babantot ka tingnan. Sa totoo lang. Yak, tapos yung binulgar pa nung mami ni Yumi, niyang kilikili mo ay talagang pwedeng pagtaguan ng baka ng araw may kuto yan sobrang kapal daw ng kan mo. Bulbul mo sa kilikili, ano pa kayo sa baba? Sa mga binti yan, sa baba ang sinasabi ko, binti. Ano baba, baka na namang tong ano na maisipin ninyo. Ibig sabihin, magmula sa kilikili, malago raw yung bulbul sa kilikili. Ano pa kayong baba? Ano yung baba? Binti. Wala ako sinabing singit, Ang bantot mo talaga, sa totoo lang. Saka wag mo nang uulitin yung maghikaw ka ng ganun na ang haba-haba. Wag mo nang ulitin yun. Wala, hindi talaga bagay. At saka mag-ayos-ayos ka. Talagang nakakadiri ka tingnan, sa totoo lang.
Tapos malalaman pa na mga binigyan ka pala ni Maharlika ng 2 bisis na tig sa 10,000, lalo ka nakakadiri. Tapos mumurahin mo si Maharlika na samantalang pinalamon ka pala ni Maharlika, lalo ka nakakadiri, Joey. Yan lang paalala ko. Ikaw rin banat ba para hindi mapansin niyang baliktad, parang binaliktad na bayag yung labi mo naka ganyan na. Huwag masyadong magmura kay Maharlika. At may kwan yan, may balik yan. Hindi mo alam si Maharlika, abay kwan yan, may bertod yan. Kaya nga habang nagsasalita ka palawit na pabalik-baliktad na yung lumalawit na yung labi mo kasi ganyan kayo. Ayusin nyo muna yung mga itsura ninyo. Abay kung mga itsura lang ninyo sa 107, ano ba kung i-explikin ninyo ano ba ang itsura 176 to? Kung itsura ang pag-uusapan natin, kung ikumpara natin yung 176 ko, tapos kayo, mga bata pa kayo, ganyan na yung mga itsura nyo, para na kayong mga para na kayong galing sa sementeryo. Di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kasi, dahil sa mga pag-uugali ninyong ganyan, kayo yung mga kinarma. Sa madalit sabi, kayo yung mga isinumpa ng ating Panginoon dahil sa mga ugali ninyong ganyan. Kaya naman ganito ang itsura ko, kahit 176 na, ako naman yung pinagpala. Sa lahat po ng aking mga subscribers, tinataas ko ang aking mga kamay. Sana Panginoon, ibigay mo na po sa kanila yung madalas kong sinasabi rito, na idiretso mo na sa mga subscriber ko ang biyayang para sa kanila. Maraming salamat, Panginoon. At ano nga ba yung lagi kong sinasabi rito pagkatapos ko magdaldal? Ayan. Mahal na mahal ko po kayong lahat.